Hello everyone, isang mapagpalang araw sa bawat isa na nanonood ngayon. So, it is a privilege once again for us na aralin yung salita ng Diyos through this mode of ng pag-aaral through internet. So, maraming salamat sa Diyos for itong mga kaparaanan para lang mapakinggan natin, maaral natin yung salita ng Diyos. So I hope while we are studying this Word of God, hayaan natin yung Word of God manusap sa ating puso, magkaroon ng impact sa ating puso. Hayaan natin na yung salita ng Diyos maitanim sa ating puso at isipan at may isagawa natin or may apply natin sa buhay natin. So, let's all bow down to pray muna. Siyempre, nakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa oras na ito na muli despite sa circumstances or situation na kinakaharap namin, meron pa rin kaming time upang aralin yung salita mo. God, hayaan mo nga po na yung salitang ito magkaroon ng impact sa aming buhay. Let this word touch our hearts, God, at may sa puso namin at may apply namin itong mga to, God. Give us wisdom, knowledge, and understanding. God, let your word, God, be revealed unto us, God. Maraming salamat, aming Diyos. You open our eyes, you open our ears, yung spiritual ears and eyes namin, God, upang sa ganun makita namin kung ano yung dapat namin makita at marinig namin kung ano yung dapat namin marinig sa salita mo, God. Maraming salamat, aming Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. To you be all the glory, honor, praise. In Jesus' name, Amen. So, yun nga po. Pag-aaralan natin yung buhay ng isang babae na kung saan meron siyang sakit, dinudugo siya ng 12 years, na naging rason ng kanyang kagalingan o yung paggaling niya is her faith dun sa paghawak niya ng damit ni Kristo. So, babasahin ko po muna. Sabi niya dito sa Luke 8 verses 43 hanggang 48. Sa 43 sabi niya, "And a woman was there who had been subjected to bleeding for 12 years, but no one could heal her." So verse 44, sabi niya, "She came up behind him and touched the edge of his cloak, and immediately her bleeding stopped. Who touched me?" So verse 45, sabi niya, Jesus asked when they all denied it. Peter said, "Master, the people are crowding and pressing against you." But Jesus said, "Someone touched me. I know that the power has gone out from me." So verse 47, sabi niya, "Then the woman, seeing that she could not go unnoticed, came trembling and fell at his feet in the presence of all the people. She told why she had touched him and showed how she had been instantly healed." So verse 48, last verse sabi nito, "Then he said unto her, Daughter, your faith has healed you. Go in peace." This story is about this woman na kung saan hinawakan niya yung damit ni Kristo, yung edge ng damit ni Kristo upang gumaling siya. So yun nga, yung kwento is about 12 years siyang dinudugo na sabi niya walang makapagpagaling or walang makapag-stop nung bleeding niya. So nagkaroon siya ng faith ngayon na kung saan sabi niya kung mahawakan ko lang yung edge or yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling ako, sabi niya. So before nung kwento na to, si Kristo naglalakad papunta sa bahay nung isang nagngangalang Jairus na leader ng isang synagogue that time, na kung saan yung anak niya naman may sakit at pagagalingin din ni Kristo. So sad to say nga, yung bata dito namatay, pero dahil sa biyaya ng Diyos or sa kapangyarihan ni Kristo, pinagaling niya at binuhay niya yung bata. So, nagulat kayo mga tao dun sa kwento kasi sabi nila, patay na yung bata, pero sabi lang ni Kristo, my child, get up." So, tumayo yung bata, nabuhay. So, yung mga tao nagulat o namangha dun sa ginawang miracle ni Kristo sa buhay ng bata. So going back to the story naman nitong babae na to, 12 years siyang dinudugo. So walang makapagpa-stop ng bleeding niya, siguro kung saan na siya pumunta. Kasi sabi dito no one could heal her. Walang makapagpagaling sa kanya. Siguro marami na siyang na-try. Siguro pumunta na siya sa doktor, kung may doktor man nung time nila or sa kung namang gumagamot nung time nila. Pero hindi siya mapagaling ng kahit na sino. Pero that time na hinahawakan niya yung damit ni Kristo,
pinagaling siya or gumaling siya agad. So yun nga, habang naglalakad si Kristo, itong babaeng to nagkaroon ng idea, hindi idea or nagkaroon ng pag-iisip na kailangan niyang mahawakan yung laylayan ng damit ni Kristo upang mapagaling siya. So yun nga nangyari, and immediately sabi dito, gumaling siya. Ang kaso, napansin ni Kristo yung ginawa niya. Bakit? Kasi sabi niya, and Jesus said, sabi niya dito, someone touched me. So alam niya na merong humawak sa kanya. And sabi niya dito, I know that power has gone out from me. So na-notice, Jesus noticed na merong lumabas na power sa kanya. Siguro merong lumabas or meron siyang na-feel na kakaiba kung saan nafe-feel niya rin kapag nagpapagaling siya ng iba. So si Kristo alam niya, merong taong humawak sa akin, sabi niya. Naramdaman ko merong kapangyarihan na lumabas sa akin. Tapos, sa sumunod na verse sabi niya dito, the woman, seeing that she could not go unnoticed, came and fell at his feet. So yung babae, pumunta daw sa paanan ni Kristo at sa harapan ng maraming tao, she told why she had touched him and how she had been instantly healed. So sinabi niya, Kristo or Lord, Jesus, nung tinouch ko yung damit mo, napagaling ako. Alam mo, sabi ni Kristo sa kanya, sabi niya dito, daughter, your faith healed you. So in short, gumaling yung babae at ang sabi ni Kristo, yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa'yo. So nung last topic natin is about faith. So ito may connection din siya. It's all about faith din. Kaya nga sabi natin dito, or sabi niya ang kwento dito, according to Jesus, her faith healed her. Hindi yung paghawak niya ng damit, kung hindi yung pananampalataya niya na kung mahawakan niya lang sana, or kung mahawakan niya yung laylayan ng damit ni Kristo, gagaling siya. Siguro, nagkaroon siya ng pag-iisip, yun nga sabi ko, na pag hinawakan niya yung damit, gagaling siya. So, anong lesson dun sa story ng babae ito, sa kwento ng babaeng ito? Sometimes, yung faith natin, or hindi sometimes, yung faith natin, yung magiging tools, sabi ko nga nung last, yung faith natin yung magiging tools upang sa lahat ng bagay na ihilingin natin kay Kristo, or sa lahat ng bagay na gagawin natin na may pananampalataya kay Kristo, lahat mangyayari. Sabi niya nga dito sa Hebrews 11 verse 6, sabi niya dito, and without faith it is impossible to please God. Kasi kung wala kang pananampalataya, sabi ng Bible, hindi mo mapiplease si God. Hindi ka pwedeng lumapit kay Kristo nang walang pananampalataya. Hindi ka pwedeng humiling ng isang bagay kay Kristo or humiling ng isang bagay kay Kristo kung wala kang pananampalataya. Useless yung paglapit mo kay Kristo kung wala kang pananampalataya. Kung iisipin natin yung babae kanina sa kwento, kung wala siyang pananampalataya at lumapit kay Kristo, may chance, is there be any chance na gagaling siya? Wala. Bakit? Kasi nasabi ni Kristo, yung pananampalataya mo ang nagpagaling sa iyo. So, ang ginamit niyang tools, or ang naging tools upang gumaling siya, yung pananampalataya niya kay Kristo. So, lagi nating iisipin, kapag lumalapit tayo kay Kristo, especially kung lalapit tayo ng may hinihiling tayo sa Kanya, or humihingi tayo ng healing, humihingi ng healing sa Kanya, kailangan laging may pananampalataya tayo. Dapat bit mo yung 100% na pananampalataya mo. Kailangan hindi ka nagda-doubt. Kailangan nag-i-stand ka ng 100% na kahit tingin mo imposible, mangyayari. Kasi kay Kristo ka lumalapit o sa Diyos ka lumalapit. Kaya nga, ayun, meron akong tatlong bagay dito about healing.
Makikita natin yung una, healing, physical healing, syempre yung mga sakit, mga karamdaman. Si Kristo, kung may pananampalataya ka at lalapit ka sa Kanya, so kung gagamitin mo yung faith mo sa paglapit mo sa Kanya, walang imposible. Kaya nga sabi ni Kristo dito, your faith has healed you. Alam natin, alam nyo ba, ang pinakamabisang instrument ng paggaling natin sa buhay or sa mga karamdaman natin is yung pananampalataya natin kay Kristo. Ito yung pinaka-the best na medicine. Kung si God or ang best doctor or great healer natin, ang medicine naman natin or yung ang medicine natin is yung faith. Yun yung mag-a-add sa atin ng kalakasan upang magtiwala tayo lalo, nagagaling tayo. Yun yung faith natin. At syempre yung faith natin kay God na kayang-kaya niyang pagalingin kung ano man yung nararamdaman mo. Kaya nga sabi niya dito sa James 5 verse 15, and the prayer offered in faith will make the sick person well. The Lord will raise them up. If they have sinned, they will be forgiven. So yun maliwanag, sabi niya dito, and the prayer offered in faith, yung prayer na may pananampalataya will make the sick person well. So maliwanag, yung prayer na may pananampalataya, yun ang magpapagaling sa tao. So hindi kung ano man, hindi dahil hinawakan niyo yung damit ni Kristo, wala sa damit mga kapatid. Wala sa damit yung kapangyarihan. Though siguro yun yung naging tool, pero nandun sa pananampalataya niya talaga. So tayo, kung meron tayong iniisip, sakit, karamdaman physically, ilapit natin kay Kristo. Walang imposible kay Kristo. Kung yung pananampalataya mo 100% at lumapit ka sa Kanya, surely 100% rin yung kagalingang ibibigay sa atin ni Kristo. Pangalawa, yung healing sa emotional naman. Emotional healing or yung inner healing. So lahat tayo merong hinanakit, nagkaroon ng hinanakit sa puso. Tama? Lahat tayo nakaranas ng pagsama ng loob sa ibang tao. Lahat tayo, siguro, kung hindi lahat siguro, yung ilan, siguro, dumaan sa point sa buhay na halos wala na siyang makapitan. Na feeling niya wala nang kumakampi sa kanya or feeling niya walang nakakaintindi sa kanya. So, yun nga, si Lord, sabi niya dito sa Psalms 147, verse 3, sabi niya dito, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. So, yung puso na nasira, papagalingin daw ni Lord or i-heal ni Lord. At yung wounds sa puso mo or sa puso ng sino man yan na tao na lumapit kay Kristo, papagalingin niya at ibabayin niya. So, makita natin even yung puso. Ano bang cause nitong broken hearted? Sometimes yung pagkadismaya mo sa mga tao. Diba? Yung umasa ka ng todo, yun pala, iiwan ka rin sa huli. Pwede rin yung nakagawa ng masama sa'yo. Hanggang dun sa point, nakinimkim mo na yung sama ng loob mo yun. Diba? Yun ayaw ng Lord yun, nagtatanim ka ng sama ng loob. Alam mo, ito yung isa sa dahilan kung bakit hindi makapag-move on yung isang tao. Yung may sakit or hinanakit sa puso. Pero si Kristo, sabi niya, He heals the broken-hearted. So, hindi lang siya physically nagpapagaling, syempre emotionally rin. Kaya nga, sabi natin, ang gusto ng Diyos maging emotionally stable tayo or emotional stability natin, balance dapat. Ayaw ng Lord na kung meron man lang tayo nakitang negative, nagre-react na rin tayo ng negative. Kung meron mang negative na pumasok sa buhay natin, negative na rin yung i-react natin. Ayaw ng Lord ng ganun. Kaya nga si Lord, hinihil niya yan. Inaayos niya. Gusto niya makita mo yung kagandahan sa mga pangit na nangyayari sa buhay mo. Gusto niyang makita mo kung gaano ka siya kabuti or gaano siya kadakila sa mga hindi magandang sitwasyon na nararanasan mo sa buhay. Kaya nga sabi natin, kung hindi ka emotionally stable, kung may mga bagay kang makikitang hindi maganda, doon ka na lang nakafocus. Pero kung balance or yung emotional mo maayos,
yung emotion mo maayos, kahit anong makita mong pangit or hindi magandang nangyayari sa buhay mo, hindi ka nakatingin doon or hindi ka nakafocus doon. Bakit? Kasi alam mo, sabi sa Bible, all things work together for good to them that love God. So yun nga, pangalawa, ang inihil ng Lord, emotionally. Yung inner healing, yung puso natin, hinihil ni Lord. Ayaw ng Lord na may mga tinatanim ka dyan na sama ng loob. Ayaw ng Lord na may makagalit ka. Ayaw ng Lord na merong inggit. Ayaw ng Lord na merong galit. Gusto ng Lord mapagmahal na puso. So doon na nga pumapasok yung inner healing. So yung una, physical healing. Pangalawa, inner healing. Pangatlo, spiritual healing. So babasahin ko muna. Sa Mark 9 verse 23 to 24, so before this verse, ikukwento ko na lang para hindi siya mahaba. Merong isang tao, merong isang lalaki, tatay na lumapit kay Kristo, na kung saan inilalapit niya yung anak niya na sinapian or sinaniban ng masamang spirito. So merong spirito na sumanib sa kanya. So nung nagkataon na nakita niya si Kristo, tinawag niya si Kristo, Lord, pagalingin mo yung anak ko. Sinasaniban siya ng masamang spirito. Lord, kung ano-ano nang ginagawa sa kanya, kung ano-ano nang ginagawa niya, yung bumabalik-baliktad siya, na kung saan hindi mo, yung literal or yung typical na reaction or na action ng mga possessed na tao, yun yung nangyayari dito sa bata, dun sa anak niya. So, nagkaroon ng deal si Kristo at yung nung tatay ng bata, kung maniniwala ka na magagaling or gagaling yung anak mo, gagaling yan. Kaya nga sabi niya dito sa verse 23 ng Mark 9, if you can, Jesus said, kung kaya mo, sabi niya dito, everything is possible for one who believes. So verse 24, sabi niya, immediately the boy's father exclaimed, I do believe, help me overcome my unbelief. So yun nga, pumasok yung point na sinabi ni Kristo sa kanya, kung maniniwala ka, mangyayari. Lahat magiging posible. Kasi sabi niya nga dito, siguro iniisip ni Kristo dito, kung hindi ka maniniwala sa akin, sabi ni Kristo, siyempre hindi magiging possible lahat ng bagay o hindi magiging possible yung gagawin niya doon sa anak niya. So sinabihan niya, nagkaroon siya ng deal, dapat maniwala ka at doon sa pag naniwala ka, gagaling yung anak mo. Kaya nga sabi ng Father, yes, I do believe. Help me overcome my unbelief. My unbelief, sabi niya dito. Sa chapter 9, verse 29 pa rin, sabi niya dito, and he said unto them, this came forth by nothing but by prayer and fasting. So tinanong na kasi ng mga disciples nito. So back muna tayo, let's go back muna doon sa istorya. So yun nga, so si Kristo pinagaling yung bata. So dineliverance siya yung bata, nagkaroon ng deliverance na kung saan nawala yung spirit dun sa bata. So nagtanong yung mga disciples, Lord, ilang beses na namin sinubukan na walain yung spirito or palayasin yung spirito. Bakit hindi namin magawa? Ang sabi ni Kristo, and he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting. So dalawa pa rin eh. Doon sa pagpapalayas ng spirit doon sa tao, or siguro pwedeng sa sarili mo din, by prayer and fasting. Siyempre, kung may prayer and fasting, kailangan merong faith pa rin. So yung tatlo naman, so kanina yung dalawa lang, so ngayon naman tatlo dapat. Faith, prayer, and fasting. Siyempre, hindi ka naman pwede mag-prayer and fasting kung wala kang pananampalataya sa Diyos. 2 Corinthians 4 verse 4, sabi niya, and the God of this age has blinded the minds of unbeliever, so they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Sometimes sa buhay natin, hindi natin nalalaman, merong spiritual bondage or controlling spirits sa buhay natin. Diba? Ano yung mga controlling spirits na yan? Yung mga bagay na gusto mong iwasan pero hindi mo maiwasan na kasalanan. O yung mga bagay na tingin mo masama na hindi mo maiwasan gawin. Ibig sabihin may mga controlling spirits
So, ibig palang sabihin, merong spirit na nagkokontrol sa atin. Hindi man siguro literal na kumakaripas ka dyan, tumatambling-tambling ka dyan, pero merong spirit, pwede, na merong spirit na nagkokontrol sa'yo. Yun nga, yun sinasabi natin, controlling spirits, or yung mga spirito ng masasamang bagay na kinokontrol ka. Siguro pwede yung kaadikan sa kung ano man, or pwede rin yung nagbibigay sa ng sakit. Pwede rin yun eh. May mga spirits din na gano'n eh. Pero ito yung kwento na to, or dito tayo sa point na kung saan yung mga nagko-control sa iyo. Kaya nga sabi niya, the God of this world or this age, yung Diyos ng panahon to, which is pertaining to Satan, talking about Satan, sabi niya dito, has blinded the minds of the unbelievers. Yung mga hindi naniniwala. Tinakpan pala ni Satan yung mata ng mga tao na hindi naniniwala upang sa ganon they cannot see the light of the gospel that displays the glory of Christ, who is the image of God. Upang sa ganon hindi nila makita kung gaano kabuti or gaano kadakila si Kristo or yung gospel or yung salita ng Diyos, who is the glory of Christ, who is the image of God. So ayaw ni Satan kasi ng ganon. Siyempre, gusto ba naman ni Satan na ikaw ang palapit sa Diyos? Ayaw niya. So ang ginagawa niya, binubulag niya yung mga tao through these controlling spirits upang sa ganun hindi ka makalapit kay Kristo. Upang sa ganun hindi mo makita yung good news or yung light ng gospel. Ayaw ni Satan na magkaroon tayo ng genuine na relationship kay Kristo. So anong ginagawa niya? Binubulag niya yung mga tao. So yun nga, kung babalikan natin yung kwento, kung yung tatay man siguro lumapit sa kanya, so kung pagpalagay natin yung bata or yung sinaniban or yung naposes, yung lumapit kay Kristo, siguro ganun din yung sasabihan niya. Yung sasabihin niya, if you believe, nothing is impossible. Or in other words, sabi niya dito, if you can, kung kaya mo, lahat ng bagay, imposible sa mga naniniwala. Lahat ng bagay posible sa mga naniniwala. Siguro, merong point sa buhay natin na nakikita natin, parang merong controlling spirits. Parang meron akong gustong mawala sa buhay ko na hindi ko maalis-alis. Maybe there is something na nagko-control sa iyo. Kapag merong something na nagko-control sa iyo, halos hindi ka na makalapit kay Kristo. Lalapit ka na nga lang kay Kristo or magbabasa ka na nga lang ng words ng gospel, hindi mo pa magawa dahil dun sa controlling spirits. So let's pray na magkaroon ng deliverance or mag-intervene si Lord sa buhay natin to overcome or to rebuke the spirit or the controlling spirits na kung meron man sa atin, I pray na wala. At kung meron man, we pray na maalis na in the name of Jesus. So yun nga, so let's pray to God na, Lord, hindi ko kaya. Lord, hindi ko maalis. Lord, sinubukan ko alisin pero hindi ko magawa. So yun nga, meron mga controlling spirits pag gano'n. So let's pray and let's allow God to move in our lives at makikita natin kung paano tayo i-deliver ni Lord dun sa controlling spirits na yun. So I have experienced yung controlling spirits way back nakaraan, basta matagal na. So may controlling spirits, meron ako hindi matanggal, pero pinag-pray ko kay Lord. And in that way, nakita ko kumilos si Lord at nakita ko kung paano gumalaw at nakita ko kung gaano makapangyarihan ng Diyos na pinaglilingkuran ko. So ganun din siguro sa atin. So let's pray na kung merong controlling spirits. Siguro, alam mo yung controlling spirits, ito yung mga nagiging hindrances or nagiging stumbling block para sa atin upang umangat tayo spiritual. Upang makilala natin si Lord. Ito yung mga nagiging stumbling blocks. So, let's pray na wasakin ni Lord yun. At let's pray na tanggalin ni Lord yung blindness natin na binigay ng kalaban or ni Satan sa buhay natin. So, tatlong bagay na gusto ko ipaalala sa atin. Si Lord,
Even Jesus Christ can heal you physically, syempre, emotionally, pangatlo, spiritually. Syempre, yun yung pinaka-importante, yung spiritual healing natin. Para nang sa ganun, makita natin at makilala natin kung ano ba talaga at kung sino ba talaga yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Ayaw ng Diyos makilala mo lang yun sa pangalan. Ayaw ng Diyos na alam mo lang yung nangyari. Gusto ng Diyos ma-experience mo yung kapangyarihan niya. Gusto ng Diyos maranasan mo kung gaano siya kadakila at mapagmahal na Diyos. Pero hindi mo mararanasan yun kung meron pa rin spirits or the Satan blinds your eyes. So let's pray. The Lord, open our eyes, open my eyes, open my ears. Upang sa ganun, makita ko yung mga bagay na dapat kong makita. So yun, tatlong bagay na iiwanan ko sa atin ngayon. So yun, God can heal you physically, mentally, or emotionally. And the last and the most important, spiritually. So I hope meron tayong nakuha sa tatlong bagay na yun. So ito kasi yung syempre, kailangan mahil kasi siya. Tatlong bagay lang naman eh. Meron tayong physically, nagkakasakit tayo. Pangalawa, emotionally. Syempre, mga nade-depress, na-stress, nagtatanim ng sama ng loob. Pangatlo, yung spiritual naman natin. Syempre, yung pinaka-importante. I hope and I pray that the Word of God impacted your life. So, hayaan natin na yung salita ng Diyos magitanim sa ating puso at isipan at maisagawa natin. So, let's pray. So, Heavenly Father, we just want to thank you for your word. We thank you, God, because you are our great healer sa lahat ng aspeto ng aming buhay, physically, mentally, and even spiritual, God. Thank you for your healing. Thank you for the deliverance, God. We thank you for you are good in our lives. We thank you for your love. We thank you for everything, God. God, we offer up we lift up to you everything, God, that binds us or that gives us burdens, God, yung mga problema namin or yung mga iniisip namin, God. Naniniwala kami, God, na kaya bigyan ng solusyon yung mga ito, God. Maraming salamat namin, Diyos, sa pag-ibig mo, sa kadakilaan sa mga buhay namin. God, dalangin namin itong sitwasyon na pinagdadaanan namin ngayon, matapos na mag-intervene ka, Lord, sa aming mundo or sa aming bansa, God. We pray, God, that this coronavirus will be stopped or will stop in the name of Jesus. Maalis yung kapangyarihan ng coronavirus na to at mawala yung coronavirus na to in the name of Jesus. We pray also, God, for healing sa mga tao ngayon na nakakaranas ng sintomas, nakakaranas, God, ng sakit at ng positive dito sa coronavirus na to. We declare healing upon them right now, God, in the name of Jesus. We pray also, God, sa mga frontliners, God. We pray for wisdom and understanding. We pray for good health. We pray for patience. We pray for compassion, God, upang sa hindi sila mawalan ng rason upang paglingkuran yung mga tao or pagalingin yung mga tao. Maraming salamat amin, Diyos. We know that you are moving and we know in your due time, God, lahat ng ito maayos because you said word, if your people will grow near unto you and repent from their sins, you will heal them, you will hear them, or you will hear us, and you will heal our land. Lord, we are here in front of you, praying, God, and repenting, God, sa lahat ng pagkukulang at kasalanan namin, God. We pray that you have mercy on us, God. Allow us, God, to experience your grace once more, your power once more, God. Hayaan mo, God, na makita namin at makita ng ibang tao kung gaano makadakila ang Diyos, kung gaano ka mapagmahal na Diyos, kung gaano ang Diyos na makapangyarihan, God. Maraming salamat aming Diyos. We declare right now protection, provision into our families, God, sa panahon ito. Maraming salamat aming Diyos. We give you all the glory, honor, and praise.